Tintin, tatawagan ko ang lola mo para makapunta na sila dito. Sesend ko na rin sa messenger ang kuha ng ticket nila para ipakita sa airport. Tama ba ako, Gab? Paniniguradong tanong nito. Oo, tama nga yan. Camila, pwede ba tayong mamasyal sa casino pag okay na si Tintin? Aba, syempre naman, pwedeng-pwede. Pero mas maganda sana kung alam na ni Jennifer ang tungkol sa atin. At alam ng mga magulang mo para kahit papaano ay wala na tayong tinatago. Paliwanag nito. Kung sa bagay ay tama ka, kailangan nga natin ipaalam sa kanila para malaya tayo. At wala tayong tinatago o iniiwasan. Narinig ni Tintin ang pag-uusap nila kaya nagtanong ito sa kanila. Bakit po tayo magtatago, Mama? May kasalanan po ba tayong nagawa? Nagtatakang tanong ng bata. Wala, anak. Balang araw maiintindihan mo kung bakit namin sinabi yon. Siya nga pala, anak, sa susunod na araw na ang dating ng lola at lolo mo. At habang nandito sila, anak, magtatrabaho muna kami ng papa mo, ha? Okay lang po, Mama. Nandito naman po sila lolo at lola. Hindi naman po ako mag-iisa. Salamat, anak, at naiintindihan mo. Pagkatapos nilang kumain ay nanood muna sila ng TV. Tsaka pinainom ng gamot niya si Tintin. Anak, kailangan mo na palang uminom ng gamot mo. Akyat na tayo sa taas at nang makapagpahinga ka na. Alam mo namang bawal kang mapagod. Sige pa, Mama. Gab, hindi ka pa ba matutulog? Susunod na lang po ako, tatapusin ko lang tong ginagawa ko. May problema kasi sa probinsya na dapat ko agad masolusyonan. Baka malaman ni Papa na hindi ko pa rin ito ginagawa ng paraan. Pasensya na talaga, Gab, at pati ikaw ay nadamay sa amin. Hindi kayo ang dahilan, ganyan talaga ang negosyo, nagkakaproblema din. Kaya wag na ka nang mag-alala, Camila. Susunod ako pagkatapos ko dito. Sige, Gab, akyat na kami. Nakatanggap ito ng sermon galing sa kanyang ama dahil nalaman nito na hindi pa rin nasusolusyonan ang problema sa kumpanya. Kaya medyo problemado si Gab. Hello, Dad? Gab, hindi mo pa ba naaayos ang problema sa kumpanya natin hanggang ngayon? Pasensya na po, Daddy. Pero ito na po, ang ginagawan ko na po, nag-uumpisa na nga ako ngayon, Dad. Siguraduhin mo lang yan, Iho. Hindi basta-basta ang mga investors natin. Ayaw na ayaw nilang pumalpak ang mga plano natin. Nakasalalay din ang reputasyon ng kanilang kumpanya kung madadagdagan pa ang problema natin. Maaari maghanap sila ng iba. Sayang din, kaya pagsikapan mo yan, Gab. Paalala ng ama. Yes, Dad, naiintindihan ko po kayo. Gagawin ko po ang lahat, bumalik lang ang tiwala nila sa atin. Good, sige, balitaan mo ako, ha? Agad kung ano ang mangyayari. Kailangan ko nang malaman, anak, dahil apektado din ang kumpanya natin dito. Dahil most of our product ay nanggaling dyan, kaya huwag mo akong ipahiya, anak. Sa'yo ko pinagkakatiwala ang pagiging CEO, kaya malaki ang expectation ko sa'yo. Kaya sana hindi mo ako biguin. Opo, Dad. Sige, bye, anak. Bye, Dad. 3 oras na pinag-ukulan ng pansin ni Gab ang problema sa kumpanya para masolusyonan niya agad ito. Saan ba talaga kami nagkulang? Alam ko na. Nakaisip na siya ng solusyon at natapos na nga niya ito. Dinalo naman siya ng antok kung kaya napagdesisyonan niyang umakyat sa kwarto, pero sinilip muna ang anak bago siya pumasok sa kanilang kwarto. Gab, tapos ka na? Hindi ka pa patutulog? Kanina pa ba natulog ang anak natin? Kanina pa pagkatapos niyang uminom ng gamot. Buo na bang pasya mong babalik ka talaga sa trabaho kaya ako naman ibigay ang gusto ninyo? Kailangan ko lang talagang makapagpaalam ng personal kay Jennifer. Pero mas maganda sana kung may kapalit na ako.
Inaalala ko lang naman baka siya pa ang unang makaalam sa mga nangyari sa atin habang wala siya. Hindi mo ba sasabihin sa kanya? Sasabihin ko pero kailangan hindi pa bigla-bigla. Naawa din naman ako kay Jennifer. Naging mabait kasi siya sa akin kaya kahit sa'yo, basta sasabihin ko sa kanya, huwag kang mag-alala, matatanggap din ni Jennifer ang lahat. Pagpapaliwanag ni Gab. Naintindihan ni Camila ang ibig nitong sabihin. Tama ka, Gab. Dapat hindi natin siya biglain. Kahit ako naaawa din ako kay Jennifer. Dahil mahal na mahal ka rin niya. Nag-aalala ako sa feelings niya at sa reaksyon niya kapag nalaman niya. Tiyak na magagalit yon pero balang araw matatanggap din niya ang lahat.